Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome to Believers Fellowship Evangelical Church. Bago po tayo magsimula, tayo po ay magsumandaling manahimik para po maihanda ang ating mga puso para sa pagsamba sa ating Panginoon. Tayo po ay magsitayo. Buksan natin ang Biblia sa John 3:16. Babasahin ko po muna sa English. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Sa Tagalog, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng mabuhay na walang hanggan. Let's pray. Lord, our gracious God, we are so thankful for this day. You brought us here safely, and we are glad that we can spend this time to worship you and to open our hearts to learn more about you. May all the people who hear your word accept you into their hearts and be filled with joy. Father, today marks the 23rd anniversary of this church. May we celebrate today your faithfulness for this church, for all the years you've been with us. May this day also bring us a stronger desire to grow as a church and bring more people to know your name. Thank you so much for all of the blessings, the hardships, the challenges, for through all these, we hope our faith has grown and may it truly show. May this church continue to have more fruitful years to come. Today, may you open our hearts for worship and guide our speaker, Pastor John Eric Cabada, as he delivers your word. Ultimately, we pray that we fully dedicate this day for you, and that from this day onward, as we continue to live our lives, may your Holy Spirit continuously guide us to live in your holy way. May our relationship with you be much more stronger. May our lives inspire others to know you. Thank you for all of the blessings you have given us. All this we pray in the mighty name of our Son, Jesus Christ. Amen. Manatili po tayong tumayo para sa praise and worship. Pero kung nahihirapan na po kayong tumayo, okay lang din naman pong umupo kayo. Ultimately, we'd like to invite everyone to sing praises and give thanks to our Lord, who has been faithful to us through all these years. Siya ang Diyos na walang kapares at banal. Siya ay dakila at makapangyarihan. Let's praise our Lord through this first song. Na walang kapares at banal, ika'y noon at magpakailanman, dakila't makapangyarihang Diyos, magbugay ang lahat mong nilikha, lahat ng may buhay at hininga ay sumamba at luwalhatiin ka sa kalawakan, sa kalangitan, maging sa lupa at karagatan. Luwalhatiin ka sa puso at isipan, sa kilos at salita, ay luwalhatiin ka.
luwalhatiin ka, luwalhatiin ka, sa kalawakan, sa kalangitan, maging sa lupa at karagatan. Luwalhatiin ka, luwalhatiin ka, sa puso at isipan, sa kilos at salita, ay luwalhatiin ka. Sa puso at isipan, sa kilos at salita, ay luwalhatiin ka, luwalhatiin ka, sa kalawakan, sa kalangitan, maging sa lupa at karagatan. Luwalhatiin ka, luwalhatiin ka, sa puso at isipan, sa kilos at salita, ay luwalhatiin ka. Di ba po, napakasaya, napakagaan sa pakiramdam na tayo ay magkakasamang sumasamba sa Panginoon. It is such a joy that we are together to worship our Lord. And talaga pong nakakamangha. It's amazing. Para pag po nakikilala natin ang Diyos, di ba po, parang habang lumalalim yung relasyon natin kay Lord, nagiging mas masarap yung relasyon natin kay Lord. Di ba po ba? Kahit may mga pagsubok na dumadaan, nandun pa rin yung, ay Lord, nagtitiwala ako sa'yo. Nandun yung ganong klaseng relasyon natin kay God. And ngayon po, habang tayo ay mag-worship, tayo ay sumasamba kay God. Ngayon po sa sunod nating kanta, makikita niyo po sa lyrics ng kanta natin, na talagang wino-worship natin kung sino si God. Siya ay banal, siya ay makapangyarihan, at siya ay karapat-dapat sa lahat po ng ating papuri. He is holy, He is mighty, and He is worthy to be praised. And sa kanta pong to, sa awit po nating kakantahin, yung mga lalaki po, sasabay po kayo kay Brother Reg. At yung mga kababaihan po, sasabay po kayo sa aming mga girls. Para po ma-experience natin yung kantang ito, na mas nakikilala natin sa lyrics ng kantang ito. Sino ba si God? Sabay-sabay po natin kantahin. You are holy, You are holy, you are mighty, You are mighty, you are worthy, You are worthy, worthy of praise. worthy of praise. I will follow, I will follow, I will listen, I will listen, I will love you I will love you all of my days. all of my days. I will Lord of sing lords, to you are and King of worship kings, you are mighty God, Lord of everything. and I will love and You're the great I am, and I you're the will bow down before Him. I will sing God, and you're worship you will reign forever, you His are ancient of worthy, days, and I you will are love Alpha, and Omega, adore beginning Him, and and I you're my will Savior, bow Messiah, down before Him. You're my Prince of Peace, and I will live my life for you. You are holy, You are holy, you are mighty, you are mighty, you are worthy, you are worthy, worthy of praise. worthy of praise. I will follow, I will follow, I will listen, I will listen, I will love you I will love
You're my Prince of Peace, and I will live my life for you. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, Almighty God, we thank you and we praise you and we give you all the glory, Lord, today as we celebrate the 23 years, Lord God, that you have been faithful, Lord, sa BFEC. Maraming salamat po, Panginoon, dahil kayo po ang nagbibigay ng lakas, kayo po ang nagbibigay ng grace, Lord God, sa bawat isa dito sa amin, Lord. And nagpapasalamat po kami, Panginoon, dahil sa araw po na ito, Lord, ay meron po kaming mga bisita, Lord God, na binigyan niyo po ang bawat isa ng opportunity na marinig po ang inyong salita, ang gospel, Lord God. And we pray, Lord, that may you continue to speak to each one of us, Lord God. Sa preaching po and also through these songs, Lord God, na sabay-sabay po kaming aawit, sabay-sabay po kaming magbibigay ng papuri, Lord God. Because indeed, you are amazing, Lord. Your grace is amazing, Lord God. What you have done, given to us, Lord God, through your Son, Jesus Christ, nagpapasalamat po kami. And Lord, ito pong papuri namin, Lord God, is galing po sa aming mga puso, Lord God, because we know that we do not deserve this gift, and yet you have freely given us your Son, Jesus Christ, to be our Lord and Savior. And today, Lord, we want to give you all the praise and glory, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay patuloy na aawit at sabayan niyo po kami. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave.
nakasulat po sa pangalawang Korinto, Katipulo 5, versikulo 21, na hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Sabay-sabay po nating awitin ang ating sunod na kanta, Diyos, inibig mo. Kaluwalhatian, kataas-taasan, ikaw ang Panginoon. Kamangha-mangha, kay ganda-ganda, ikaw ang Panginoon. Binigay mo ang lahat, Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, itinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata ako'y malinis na, katuwiran ni Jesus, iyong nakikita. Makapangyarihan, magpakailanman, ikaw ang Panginoon. Walang hanggang Ama, lagi kong kasama, ikaw ang Panginoon. Binigay mo ang lahat, Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, itinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata ako'y malinis na, katuwiran ni Jesus, iyong nakikita. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, itinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata ako'y malinis na, katuwiran ni Jesus, iyong nakikita. Ikaw ay pinako sa krus ng Kalbaryo. Pag-ibig mong wagasang naghari, ibinigay mo ang lahat, ibinigay mo ang lahat. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, itinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata ako'y malinis na, katuwiran ni Jesus, iyong nakikita. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, itinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata ako'y malinis na, katuwiran ni Jesus, iyong nakikita. Tayo po ay manatiling nakatayo sa pagbabasa po ng Biblia.
Buksan po natin ang ating Biblia sa Romans 3, verses 23 to 24. Sumunod na lamang kayo sa screen. Babasahin ko po sa Tagalog. Sapagkat lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay itinuring na matuwid na sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Para sa mensaheng Jesus, my God, my Savior, imbitahin natin sa harap si Pastor John Eric Cabada. Okay, good morning po. Pwede na po tayong umupo. Hey, Happy Lord's Day po sa lahat. Happy Lord's Day. Okay, alam niyo po ba na lumindol kahapon? Hindi niyo naramdaman, ano? Kahapon kasi, joke lang yan. Kasi kahapon kasi, naglilinis ako ng yung sa labahan namin na area. Tapos sa drainage namin, hindi bumababa ang tubig. So nag-try ako linisan ko. Paglapit ko, bigla akong na-slide. Bumagsak ako. Diba? Akala ko di ako makakarating dito kaya lumindol, diba, kahapon. Buti na lang yung asawa ko nakakapit. Okay? Now, papasalamat ako sa Diyos because dahil binigyan niya ako ng pagkakataon na pumunta, akala ko kahapon di na makakarating eh. Sobrang sakit ng likod ko. But thank God kasi ang Diyos natin ay mabuti. Di nga po ba? Amen. Okay. Now, ang passage natin ngayon ay sa Romans chapter 3 verses 23 to 24. Pero sa passage ko sa aking preaching ngayon, magsasama ako ng ibang verses sa Romans chapter 3 pa rin. Okay? So, before tayo mag-preaching, mag-pray muna tayo. Okay? Shall we bow our heads in prayer? Our Heavenly Father, maraming salamat po at binigyan niyo po kami ng isang pagkakataon para makapagsamba. Maraming salamat po kasi kayo ay Diyos na laging nagmamahal sa amin at binibigyan kami ng pagkakataon para makinig sa iyong salita. Maraming salamat, Lord, kasi Lord, kahit na umuulan ng malakas kanina, Lord, ngayon ay tumila na at hinayaan mo, inalaw mo kami. You allowed us to come to church, Lord. Salamat po. At Lord, ngayon po sa aming pagsamba sa iyo, nawa po'y bigyan niyo po kami ng kaalaman at enough na wisdom, Lord, para maintindihan namin ang iyong salita. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Sino po sa atin dito ang first time pumunta dito sa BFEC? Oh, marami po. Okay, praise God, praise God. Sino po ang first time talaga nag-join ng kahit anong Christian na Bible study, na church? Meron ba first time? Okay. Akala ko, pamangkin ko pala yung gumanon. Umayos lang pala ng buhok, nagulat ako doon. Okay. And one thing po na kailangan nating matandaan sa buhay natin ay kailangan nating maintindihan ano ang kasalanan. Ano nga po ba yung kasalanan? What is sin? Ano po yung kasalanan? Kahit ano pong sagot nyo doon. Pwedeng yung minana natin na kasalanan, pwede din yung ginagawa natin. Okay? Now, nasubukan nyo na ba yung experience? Na-experience nyo na ba yung kahit anong gawin nyo, hindi natutuwa sa'yo ang mga tao? Parang laging may kulang. Experience nyo na ba yun? Maraming beses, ano? Hindi lang pastor naka-experience nun. I'm sure lahat tayo naka-experience nun. Pwedeng sa magulang natin, sa trabaho, kung saan man tayo mapunta. Okay? Kung pwedeng sa mga anak natin, di ba? Laging may kulang. Okay? Hindi umabot yung time na lahat ay perpekto.
Eh, first thing na kailangan natin malaman ay isang napakalungkot, napaka-sad na reality. Sabi ng verse 21 to 22, okay, sabi ni Apostle Paul na ito ang isang sad reality ay we are in desperate condition of humanity due to sin. Paano ba Tagalogin yun? Desperate condition. Okay. Basta ako, desperate condition, sorry. Hindi ko alam paano Tagalogin yun. Okay. Bakit? Sorry, ano po? No, nasa desperado tayo na kalagayan dahil sa ating mga kasalanan. Okay? Now, sinasabi ni Paul na sa righteousness ni God, sa kanyang katuwiran, lagi tayong nagkukulang. Lagi tayong nagkukulang. Lahat naman siguro tayo naiintindihan na may kasalanan tayo. Tama po ba? Alam nyo, ako, sasabihin ko sa inyo, isa po akong pastor, pero aaminin ko, marami din po akong kasalanan. Walang kahit sino man ang walang kasalanan. Okay. Kailangan natin maintindihan na sa buhay natin, kahit na may mga times na, may mga panahon na feeling mo magaling, tama ang ginagawa mo. Okay? May mga times na feeling mo lagi kang honest. Pero sa buhay natin, hindi mawawala na nagsinungaling tayo. Tama po ba? Hindi mawawala na nag-isip tayo ng masama sa ating kapwa. Tama po ba? Okay. Alam nyo, isa sa mga problema ng mga lalaki, alam nyo ano yun? Babae. Makakita tayo ng, uy, maganda. Uy, sexy. Di ba? Minsan, hindi natin maiwasan na sa utak natin, parang halos hinuhubaran na natin sila. Sabi ng Bible, sabi ni Jesus, pag ginawa mo yan sa utak mo, ikaw ay nagkaroon na ng kasalanan. So tayo lahat, makasalanan tayo. So ano ngayon ang kailangan natin? Kailangan natin ng isang tagapagligtas. So, in the Old Testament, ano ang binigay ni God sa kanila? Binigyan sila ng kautusan. The law. Ano nga ba yung law? Now, sabi ng ibang mga tao, yung law, if you can, pagkaya mo siyang sundin, okay? Pagkaya mong sundin yung 10 Commandments, safe ka na. Safe ka na nga ba? Okay. Bakit? Bakit hindi? Kasi hindi natin kayang sundin ang kautusan. Okay? 10 commandments pa lang yan. Pero sa Bible, titingnan natin ang daming mga kautusan ng Diyos sa atin. In the Old Testament pa lang, okay? Sa Lumang Katipan, ang dami-dami ng law. Ang dami-dami ng gusto pagawa ni God sa atin. Hindi natin magawa. 10 commandments pa lang, hindi natin kayang gawin lahat. Sino dito nakagawa ng 10 commandments faithfully? Wala, no? 10 commandments. Memorize niyo ba ang 10 commandments? Hindi sunod-sunod. Yung iba, memorize. Yung iba, hindi. Di ba? Paano natin magagawa yun? Hindi nga natin memorize. Hindi nga natin alam yung 10 commandments. Ano ba ang silbi ng kautusan na to? Ang silbi ng kautusan nito ay pinapakita sa atin, okay, ang kasalanan natin. Hindi siya condemnation, pero pinapakita sa atin na, oy, hindi mo kayang maging banal. Kailangan mo ang Diyos. Ano ba itong kasalanan na to? Okay? Sa verse 23, sabi ni Paul, all have sinned, lahat tayo ay may kasalanan at hindi natin maabot ang kaluwalhatian ng Diyos. Sapagkat ang lahat ay nagkasala, thank you, at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Now, ano ibig sabihin nito? May exemption ba dito? Meron ba? Wala. Wala ano? Bata, matanda. Okay?
mayaman, pulubi, mahirap, okay? Pangit, maganda. Okay? Tama. Okay? Walang exempted dito. Kaya sabi, lahat tayo ay makasalanan. Now, ang kasalanan, hindi lang ito yung mga maling ginagawa natin. Okay? Ito ay isang condition natin kung saan ito ang nagdadala kung sa ating isipan, sa ating sinasabi, sa ating ginagawa araw-araw. Ang kasalanan ay hindi pagsamba sa Diyos. Bakit pa hindi pagsamba sa Diyos? Dahil ang buhay natin, kung hindi tayo sumasamba araw-araw, hindi tayo nag-worship araw-araw, tayo ay nagkakaroon ng kasalanan. Bakit? God wants us to always be with Him. Gusto niya lagi tayong nasa sa Kanya. Hindi po ang pagsamba ay pag pumunta ka ng simbahan, isang oras kalahati, tapos na. Hindi. But ang worship ay isang lifestyle natin. Dapat araw-araw, kung ano yung araw-araw na ginagawa natin. Ang pagsamba ng Diyos. Paano natin siya sinasamba? Number 1, mabuhay tayo para kay Jesus. Number 2, okay, kailangan focus natin lagi si God. Now, ang problema, sabi dito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ay may kasalanan. Ano ang kailangan natin ngayon? Ano ba ang papupuntahan ng kasalanan? Kung tayo ay makasalanan, saan tayo pupunta? Sa kamatayan. For the wages of sin is death. Pag death ba, ano ba ang kailangan natin? Ano bang gusto ba natin mamatay o gusto natin mabuhay? Mabuhay. 'Di ba? Pag patay, paano malaman kung patay o buhay? Anong difference ng dalawa? Hindi humihinga, ano pa? Ha? Hindi kumikilos, ano pa? Hindi makahingi ng tawad ang patay, ano pa? Walang pakiramdam kasi wala siyang buhay. So kahit anong suntok mo, tusukin mo, walang mararamdaman. Yan ang buhay, yan ang patay. Ang buhay, may pakiramdam, ano pa? Nakagawa siya ng bagay-bagay, magsamba sa Diyos. Okay? Bakit ko tinanong yon? Ngayon, kasi dito, sabi nga kanina, di ba, for the wages of sin is death. Dahil tayo ay makasalanan, ang meron sa atin ay kamatayan. However, sabi sa atin ni Paul sa verse 20, okay, no one can be justified by the works of the law. Binigay sa atin ang kautusan. Kaya mo bang gawin? Hindi. Ngayon, sabi ng verse 20, no one can be justified by the works of the law. Sa mga taong naniniwala na if I follow, pag sinunod ko lahat itong 10 commandments, okay na ako. Sa mga taong naniniwalang ganyan, dapat natin maintindihan na walang nadja-justify dahil sa kautusan. Minsan kasi, ginagawa natin, gusto ko mapunta ng langit. Anong gagawin ko? Magpapakabait ako. Magbibigay ako. Magiging mabuti ako sa kapwa. 'Di ba? 'Yun po bang laging ginagawa ng mga tao? 'Di ba? Kasi 'yun ang inaasahan natin na magbibigay sa atin ng kaligtasan. Good works.
our attempts, yung mga attempt natin para gumawa ng good works, ay hindi nakakatulong yan. Para tayong, pag ginagawa natin yan, para tayong umaakyat ng isang bundok. Sino sa inyo nakaakyat na ng bundok? Mountain climbing. Okay. Pag umakyat tayo ng bundok, anong importante na dalhin natin? Importante dadalhin. Tubig. Ano pa? Pagkain. Ano pa? Towel. Pamunas ng pawis. Ano pa? Tungkod. Ano pa? Cellphone. Para pag nawala, makakatawag. Ano? Okay. Alam niyo dati po, umakyat ako, kasi ako, taga Davao ako eh. Okay. Umakyat kami dati na Mount Apo. Mount Apo, 3 araw bago ka umabot sa tuktok. Okay. So, importante yung tubig, importante yung pagkain. Okay. Di ba? Kasi pag naubusan ka pag nauhaw ka, nagutom ka, wala kang lakas para umakyat. Okay. Isa sa mga pinaka-importante na kailangan meron ka ay mga gamit na pang-akyat, lalo na kung mahirap na akyatin na bundok. Okay? Yung mga, example, may isang shortcut kasi sa Mount Apo, 1.5 days lang. Pero, akyat ka ng bundok na, kung ikaw nandito, pag ganyan yung bundok, mahirap yun, di ba? Mountain climbing gears talaga yun. Now, pag ikaw ay naniniwala ka na pag ang iyong kabutihan ay makakatulong sa iyo na mapunta sa langit, sa tingin mo, dadating ka ba sa tuktok ng bundok kung wala kang gamit na ganyan? Wala kang gamit na dala, wala kang pagkain, wala kang tubig. Diba? Hindi. Baka halfway pa lang. Yes po. Yes po, kailangan yung may pananampalataya na makarating sa tuktok. Pag wala yang lahat yan, baka halfway pa lang, kalahati pa ng bundok, babalik ka na. Pagod na ako. Ayoko na po. Anong feeling na ganyan? Kailan nyo nararamdaman yung ganyan? Yung ayoko na. Pagod na ako. Diba sa buhay natin? Pag nadi-discourage ka, sa buhay natin, maraming beses nating nararamdaman yan. Bakit? Kulang tayo sa pananampalataya. Kumbaga pa, kung yung mountain climber, kulang ka ng gamit mo. Na-discourage ka, na-dismaya ka na. Now, alam niyo, pag-akyat ng mountain, pag-akyat ng bundok, isa itong burden. Hindi lahat ng tao kayang umakyat ng bundok. Noon kaya ko, ngayon hindi ko na kaya. Diba? Noon kasi, kalahati lang yata yung katawan ko eh. Ngayon kasi, wala. Ayoko nang sabihin, kayo na bahala mag-isip dyan. Okay. Hindi lahat ng tao kayang umakyat ng bundok. Sino ang kayang umakyat ng bundok? Yung mga preparado. In the same way, kay God, ganoon din dapat. Hindi tayo makakaabot kay God kung kulang ang gamit, kung may pagkukulang tayo. Ano ba yung pagkukulang na yon? Okay? Kailangan natin na check. Yan. Kailangan natin ng daan natin papunta sa bundok. Kailangan natin ng daan papunta sa langit. Papunta kay God. At ano yung daan na yon? Si Jesus Christ. Napindot ko na naman. Hello, yan. Meron ba? Now, bakit hindi tayo nakakarating? Ano yung time na ayoko na, pagod na ako, nadi-discourage na ako. Bakit? Kasi tayo ay may mabigat sa kalooban natin.
yan ay kasalanan natin. Yung mga kasalanan natin. Hindi natin maaabot si God on our own. Now, the phrase, itong sinabi niyang, we all fall short of the glory of God. Walang sino mang nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ano ba ibig sabihin ng kaluwalhatian ng Diyos? Alam niyo po ba yung kaluwalhatian ng Diyos? Diba? Ang kaluwalhatian ng Diyos represents His perfect character and holiness. Ang mga kasalanan natin, ito yung naghihiwalay sa atin kay God. Bakit? Si God ay perfectly holy, si God ay perfect in character. Tayo naman ay perfectly sinful. Diba? Sobrang makasalanan tayo. Sobrang sinners tayo. As a result, nagkaroon ng broken relationship. Siguro alam nyo naman yung love story ng mga boyfriend-girlfriend pag nag-break ka, no? Ano ba nangyari sa kanila? Close pa rin ba sila? Yung ganyan pa rin ba sila pag nag-break yung boyfriend-girlfriend? Hindi, di ba? Anong gusto nila? Huwag na muna tayo mag-usap, please. Hindi ko pa kaya. Di ba? Huwag muna tayo mag-usap. Ayoko muna sa'yo. Ayoko sa'yo. Break na tayo. In the same manner, ganun din tayo kay God. When God created the heavens and the earth, nung kauna-unahang panahon, when God created the world, God created everything to be good. Maganda lahat. Kaso, problema, si Adan at si Eva, hindi sumunod kay God. Ano ba yung kautusan ni God? Simple lang naman eh. Lahat ng pagkain pwede niyong kainin, maliban na lang sa prutas ng isang puno na hindi niyo pwedeng kainin. Anong ginawa? Sabi nila, pasensya na po, masarap gawin ang bawal. Di ba? Masarap gawin ang bawal. Pag pwede na, wala nang thrill. Pwede kasi. So, yan ang ginawa ni Adan at si Eva. Kumuha sila ng prutas. Kinain nila. As a result, nagkaroon ng disobedience. As a result, anong nangyari? Nagkaroon ng broken relationship si God at tayo. Nagkaroon tayo ng isang malaking gap. Ang nangyari, tayo ayaw natin kay God. Pero si God, mahal pa rin tayo. Ano ang ginawa ni God? Si God, pinadala ang kanyang only Son, only begotten Son. That is Jesus Christ. Bakit? So that He will die for our sins. Para siya ang mamatay para sa atin. Bakit niya ba kailangan mamatay? Bakit niya kailangan mamatay? Siya naman si God. Kaya pwede namang, gusto kong masalba na kayo dahil ako si God, magagawa ko yun. Pwede naman yun, di ba? Pwede mo yun, di ba? Kaya niyang gawin kahit ano eh. Bakit pa niya ginawa yun? Now, first, kailangan natin intindihin ang consequences ng sin. Okay, first, nagkaroon ng separation kay God tsaka sa atin. Nagkaroon ng hiwalayan. Okay? And isa pa, yung sin na yan, nagkaroon ng consequences. Kaya may sakit, may bagyo, may mga disasters, okay? May mga baha, may mga ganyan. These are all consequences of our sins. Consequences of the sin of the world. Now, as a result niyan, anong meron? Pag may sakuna, may namamatay. There is death. There is pain. Diba? Masakit. Now, and the cost of sin, yung
kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. And this is very heavy. Ang bigat nito na kamatayan. Di ba? Pinakaayaw natin na nangyayari sa Pilipinas punishment sa Pilipinas ay death penalty. Although maraming gusto niyan, pero pag ikaw ang may kasalanan, syempre, ayaw mong ikaw ang nandun. Ayaw mong mamatay. Bakit? Dahil gusto nating mabuhay. Now, itong kasalanan na to, itong heaviness ng sin na ito, ay hindi kayang makuha lang sa pasensya na po, tao lamang. Pasensya na po, hindi ko po naisip agad. Pasensya na po, pasensya na po. Hindi po yan kaya ng pasensya na po. Bakit? Ito ay kasalanan sa Diyos. Kasalanan natin sa Diyos. Now, ang kailangan natin para mapatawad tayo ay isang divine intervention. Isang heavenly intervention. Itong intervention na ito ay hindi kayang gawin ng kahit sino mang tao. Now, ano ang gusto ng Diyos na kabayaran ay dalawa lamang. Kamatayan at dugo. Death and blood. Yun ang kailangan ng Diyos para ma-appease yung galit niya. Kaya ba natin gawin yun? Gusto niyo? Death, kamatayan niyo at dugo niyo, gusto niyo yun? Parang, malabo, no? Malabo yun. Kung kamatayan ko at dugo kong ibibigay ko para mapatawad ako ng Diyos, parang mahirap po yun. Mahirap talaga gawin yun. Pero binigyan tayo ng good news ni God. Okay. Ang good news na yun ay si Jesus Christ. Hindi mo na kailangan ibigay ang buhay mo sa kamatayan at hindi mo na kailangan ibigay yung dugo mo. Okay? 'Di ba? Ano yung anong pag-appease ang galit ni God? Ano yung isa? Kamatayan at dugo. Sa cross, ang ginawa ni Jesus Christ, hindi lang siya basta-basta namatay doon. Okay? Kinuha niya lahat ng suffering na para dapat sa atin. Ang hirap kaya nun, ikaw kaya gilitan ka ng leg, labas dugo mo. Ang hirap nun, di ba? Nakikita ko pa rin yung manok na ginagawang ganon. Parang, kadiri naman, nakatakot ka, kawawa naman yung manok. Okay? But this is what God wants, death and blood. Ito ang gusto ng Diyos. This is what Jesus Christ did on the cross. He gave His life, diba? Namatay siya sa cross. Maliban doon, on the way to the cross, grabe ang suffering niya. Anong klaseng suffering yon? No, on the way to the cross, okay? Ano bang ginawa ni Jesus sa punta sa cross? He was being whipped. Anong klaseng mga gamit ang ginagamit nila noon? Hindi lang matatalas. Okay? For example, ito yung handle. Ito yung handle, ha? Sa handle na yan, according sa history, meron siyang isang ganyan, tapos hahatian sa tatlo. So, di ba, sa isang handle, ilan na? Tatlo na, di ba? Isa-isa doon sa tatlong yon, meron pa siyang, maghihiwalay pa yun ng tatlo. Okay? So, ilan na lahat? 3 times 3? 9. Okay? 9 na. So, sa tatlong yon, sa mga 9, meron pang tatlo na hook. Ilan na lahat? 3 times 9?
27. So kada hampas, pak! Dumikit sa likod ni Jesus. Okay? Sabihin natin hindi 27, sabihin natin mga 15 lang ang dumikit. O sige, sabihin natin 10. Iba kasi nahulog. Sige. Okay, 10. Pak! Hila! Sugat yon. Okay. The shedding of the blood of Jesus. Ilang beses yon? Maraming beses. And that's what He gave. Yan ang binigay sa atin ni Jesus Christ on the cross. Para saan? Para siya ang maging sakripisyo. He is the sacrifice para sa atin. Para hindi na natin kailangan gawin ang mga nangyari sa Kanya. Si Jesus ang ating tagapagligtas. Walang iba. Ano dati tinanong ko bakit kailangan mamatay ni Jesus? Bakit kailangan na pagdaanan niya lahat yun? Alam naman natin nangyari sa Holy Week. Di ba? Bakit niya kailangan mamatay sa cross? Siya si God eh. Di ba? Siya ang Diyos. Pag Diyos ka, kaya mo lahat gawin. Bakit niya kailangan gawin yun? Alam niyo, importanteng maintindihan natin kung bakit nangyari yon. Being the sacrifice, kung titingnan natin, kalokohan to. Pwede naman niyang gawin in a snap. Pwede niyang pakita, Tadang! Batangas! Ako ang Diyos! Ako ang iyong tagapagligtas. Samba kayo sa akin. Pwede naman gawin niya yun eh. Bakit? Dahil si God ay isang just na God. Kailangan may justice. Sino sa inyo dito ang magulang? Parents. Okay. Hey, huwag kayong mahiya. Parents. Okay. Pag ba ang anak nyo nagkaroon ng kasalanan at hindi. Pag ang anak nyo nagkaroon ng sakit, ano ba ang sinasabihin nyo? Lord, sana gumaling, ano pa? Hindi talaga gumagaling. Sabing mamamatay na po yung anak nyo. Sana ako na lang. Di ba? Alam nyo dati, mother ko, dati kasi Roman Catholic kami, no? Mother ko dati, hindi ko matanda ilang taon, basta bata pa ako. Nagkaroon ako ng sore eyes. Sabi ng mami ko, sabi niya, ipag-pray mo kay God na sana ako na lang, lipat na lang sa akin. Ako naman yung bata. Lord, please Lord, lipat mo na lang kay mami yung sore eyes ko. Oh. Lo and behold, kinabukasan, magaling na ako. Si mami na yung may sore eyes. Okay? Bakit? Yan ang ayaw natin mag-suffer mga anak natin, di ba? Gusto natin, sana ako na lang, para hindi na siya mahirapan. Now, in the same way, kay God, ganoon din. Ayaw ni God na mahirapan tayo. Because He loves us. So, ang ginawa ni God, wag na lang kayo ang maghirap. Ako na ang maghihirap. Kaya pinadala niya ang kanyang only begotten son, bugtong na anak. Akala ko ba, pastor, siya na lang. Bakit anak niya? Okay? Si God, ang anak, at ang banal na Espiritu ay iisa lamang. Okay? So ngayon, siya na lang ang magsasuffer para sa atin. Bakit? Kasi kailangan magkaroon ng punishment. Hindi pwedeng, lahat kayo magdudusa. Ay, nagbago isip ko eh. Hindi pwedeng, dahil ang Diyos natin hindi nagbabagong isip. So sabi niya, hindi pwedeng, ayokong ito si Juan de la Cruz, ayokong magdusa. So ako ang magdudusa para sa kanya. Ako ang magdudusa para sa inyo. Ako ang magdudusa. Si God ang nagdusa para sa ating lahat. He was the sacrifice para sa atin.
Ngayon, ang tanong, deserving ba na si God ang mag-suffer? Deserving ba? Hindi siya deserving. Bakit? Si God, si Jesus, walang kasalanan. Tayo, mula nung paslit pa lang tayo, makasalanan na tayo. Ang kasalanan ay kailangan bayaran. Tama po ba? Kailangan bayaran. So pag may kasalanan ka, kailangan mong bayaran. Paano mong babayaran? May kasalanan tayo kay God, kamatayan. Pero, ang ginawa ni Jesus Christ, kinuha niya yung kamatayan, binigay niya sa Kanya. Kaya sa cross, namatay siya. Brothers and sisters in Christ, kailangan nating maintindihan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Dahil sa pamamagitan ng pag-intindi ng pagmamahal na ito, tsaka lang natin makikita ang importansya kung sino si Jesus Christ. Walang kahit anong kabutihan na gagawin natin ang makakaligtas sa atin. Tanging si Jesus Christ. Si Jesus Christ na ating Panginoon, ating tagapagligtas. Sabi nga ng John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Ngayon, alam natin to. Alam na natin na si Jesus namatay sa cross. Ano ang kailangan nating gawin? Kailangan nating lumapit kay Jesus Christ. Ibigay natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Give our faith to Him. Gawin natin siyang ating Panginoon at ating tagapagligtas. Pag sinabi kong Panginoon, hindi lang ibig sabihin, isipin natin na Diyos siya. Pag ibig sabihin ng gawin natin siyang Panginoon ay gusto nating maging katulad niya. Maging katulad niya. Although hindi tayo magiging completely na katulad niya, pero at least nandun tayo sa steps na gusto nating gayahin ang mga ginagawa niya. Okay? Give your faith to Jesus Christ and trust your life to Jesus Christ. Now, hindi po namin kayo pinipilit. Pero hinihikayat namin kayong lumapit kay Jesucristo. Come to Him. Di ko sasabihin na pag lumapit ka kay Jesus, magiging maganda ang buhay mo. Hindi ko sasabihin yan kasi wala sa Biblia. Pero ang meron kapag ikaw ay lumapit kay Jesus Christ, magkakaroon ka ng pag-asa. Isang pag-asa na siguradong pag-asa. Sa atin kasi yung pag nag-hope tayo, di ba? Parang sana dumating, sana ganyan. Pwedeng darating, pwedeng hindi. Pero itong pag-asa na to kay Jesus Christ, sigurado ito. It will surely come at the right time. Sapagkat si Jesus, siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. Ngayon, huwag tayong tumigil sa pananampalataya lang. Huwag tayong tumigil doon. Mag-attend tayo ng Bible study, attend tayo ng service, linggo-linggo. Bakit? Para makilala pa natin si Jesus. So that we will be able to know Jesus more and more in our lives para tayo ay mag-grow kay Jesus Christ. Para tayo ay matuto sa sinasabi ng Biblia. Kailangan nating mag-attend ng Bible study, ng church. Importante, magbasa tayo ng Biblia sa bahay natin. Matuto tayo. Para din tayo ay matuto paano paglingkuran si Jesus na siyang ating Panginoon at tagapagligtas. Ngayon po,
I encourage you. Okay? Hinihikayat ko po kayo. Come to Jesus Christ. Have faith in Jesus Christ. Okay? So gawin yung inyong Diyos, gawin yung Panginoon, at gawin yung tagapagligtas si Jesus Christ. Dahil tanging kay Jesus Christ lang tayo magkakaroon ng kapatawaran sa buhay natin. Shall we bow our heads in prayer? Lord, maraming salamat po sa umagang ito na kayo po ay nag-remind sa amin, pinaalala niyo po sa amin na kailangan namin si Jesus Christ sa buhay namin. Lord, nandito po kami ngayon sa church, sa BFEC Church, Lord. Nagpe-pray po kami, Lord, na sana, Lord, kaming lahat ay tulungan mo na maibigay namin sa iyo ang aming pananampalataya. Tulungan niyo po kami, Lord, na matuto kami sa mga sinasabi mo. Matuto kami kung sino si Jesus Christ. Si Jesus Christ, Lord, na aming tagapagligtas. Si Jesus Christ, Lord, na aming Panginoon. Lord, I pray for each one here, Lord. May you give us faith in Jesus Christ. Lord, touch our hearts, Father. Ngayon po, Lord, ay nagpapasalamat kami dahil instead na kami ang mag-suffer, Lord, pinadalan mo ang iyong bugtong na anak para maging sakripisyo para sa amin. Maraming salamat, Lord, kasi hindi na namin kailangan pagdaanan pa yung mga suffering na naranasan ni Jesus. Maraming salamat, Lord. Kasi, Lord, hindi namin ma-experience yung problemang paano namin iligtas ang sarili namin sa kamatayan. Dahil, hindi namin ma-experience yun, Lord, dahil, Lord, ikaw mismo, Lord, nagdala sa amin palayo sa kamatayan. Binigyan niyo po kami ng eternal life. So, Lord, I pray for the people who are here, Lord, who have not yet given their life to you, Lord. Mga taong hindi pa binibigay sa iyo ang kanilang pananampalataya. Lord, I pray that you would touch your hearts. Give them the hearts, Father, to want you in your lives. Give them the hearts, Father, na gustong matuto pa about you, na gustong mag-grow sa iyo, O Lord. I pray, Father, that you would help us to love you and be thankful to you because of what you have done. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat sa kaligtasan na binigay niyo po sa amin sa pamamagitan ni Jesu Kristo, sa kamatayan ni Jesu Kristo sa cross. Salamat, Lord. And now, may the grace of God, the love of the Father, the Son, and the Holy Spirit be with you forever and ever. Amen. Let us all rise. Tayo po ay magsitayo. At kantahin po natin yung benediction song natin together. May the peace of God, our Heavenly Father, and the grace of Christ, the risen Son,
within his love. And to him be praise for his glorious reign from the depths of earth to the heights of heaven. We declare the name of the Lamb once slain, Christ eternal, the King of kings. May this peace which passes understanding, and this grace which makes us what we are, and this fellowship of his communion make us one in spirit and in heart. And to him be praised for his glorious reign from the depths of earth to the heights of heaven. We declare the name of the Lamb once slain, Christ eternal, the King of kings. Christ eternal, the King of kings. Amen. This marks the end of our worship service for today. Thank you for joining us, and we hope to see you again next week.